Kita ko sa kanya. Ayos ba? Tawagin po ang mga kapatid na bunso, si Brother Ronald Pinuya. Tayo po kami lahat. Let us welcome our speaker. Hello, good morning po, church. And I'm very blessed na ako po ay naririto ngayon at maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin. And gaya po ng sabi ng kapatid ko, 9 years ago na po ako naririto. And at that time, young Christian pa lang po ako. And today, ako po ay nagagalak na binigyan po ako ng pribilehiyo ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita. At gaya nga po na sabi ng kapatid ko, ako po ay nagulat nung sinabi niya ako ay magiging speaker sa church na to. Dahil una po, hindi po ako pastor, pero ako po ay nakakilala sa Panginoon. At tunay na, nung time na yun, nagdasal po ako, Lord, ano po ba ang mga pwede kong sabihin sa simbahan na to? At sabi niya, isa sa prayers na sinagot niya, anak, ibabahagi mo kung paano ko ginagamit ng Panginoon sa lugar ng Amerika. Bahagi mo kung paano mo ko hinuluwalhati sa New Jersey. And today po, nandito po to give some encouragement and hopefully, as I share to you yung buhay ko sa Amerika, ang aking mga ministries and kung paano ko kumikilos ang Panginoon sa buhay ko, ayon na kayo rin po ay mag-bless. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong Ama, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyo. You God, you Lord, are sovereign, gracious and merciful, and maraming salamat, Lord, sa paggawa niyo po sa aming mga buhay. Truly we acknowledge, Lord, that without you sa aming buhay, kami po ay baliwala. Kami po ay nawawalang tupa. At kailangan po namin ng tagapagligtas, kailangan namin ng tagagabay, at kayo po yung aming Panginoon. So maraming salamat, Panginoon, sa inyong grasya at inyong habag. At sa oras na ito, Panginoon, kayo maluwalhati, O Lord, sa pagsasalita, Lord God. And kayo po ang magbigay ng wisdom and knowledge, O Lord, sa speaker. Bless niyo rin po ang mga tagapakinig na hindi lang po kami maging tagapakinig, kundi maisabuhay namin ang inyong salita, Lord God, sa araw-araw. Lord, to you, Lord, we give all the glory, honor, and praise. We praise in Jesus' name, amen. And sa hindi ko nakakala pala, kapatid ko po yung unang ginamit ng Panginoon para magpahagi sa akin ng salita ng Diyos. Yun po ang Mother's Day 2003 po, hindi ko po nakalimutan. 14 years old po ako. Ngayon, 2026 na, 24 years old na po ako. Binabi po niya sa akin, John 3:16. And Amen. Sabi po niya, kailangan ko na kaligtasan. Eh, nung time po na yun, hindi pa po ako nagbabasa ng Bible ko. So, medyo offensive po sa akin. Pero salamat sa habag-atawa ng Panginoon na ako po ay nakakilala sa Kanya. At nagbunga po, and right now, along with my wife, we are happily and joyfully serving the Lord. So, nais ko pong itanong natin sa sarili natin, ano po ba ang purpose ng ating buhay? Bakit tayo nabubuhay? Ano ang gusto ng Panginoon para sa ating buhay? Ang purpose po ba natin ay makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, o maging successful? Tanong ko nga po siya, ano po ba mga trabaho natin dito? Sino po dito teacher? Taas ang kamay. Oo, may dalawa tayong teacher. Amen. Sino po dito engineer? Meron po ba tayong engineer? Magsasaka, nurse. No? Hindi ko man po alam ang trabaho nyo. Alam ko po na maganda po ang lahat ng ito. At ginagamit natin ito upang pag-provide tayo sa ating pamilya, pag-tayo ng bills, kapag-aral ng mga anak. And talagang nakakatulong din po tayo sa ibang tao. Pero, ito na po ba, dito na po ba nagtatapos yung purpose ng buhay natin para sa ating pamilya? Alam po, lahat tayo gusto natin na stay ulit sa ating family.
Pero ang tanong po natin, ano po bang sinasabi ng Panginoon? Ano bang gusto ng Panginoon para sa buhay mo? Yung purpose po natin, hindi lang po sa ginagawa natin. But hindi kung sino ka naging sa Diyos. Atin pong buksan na natin Biblia sa Romans 8:28. Sabi po sa Romans 28, and we know that for those who love God, all things work together for good. Yung mga nagmamahal po sa Panginoon, ang Panginoon ay kumikilos sa kanilang buhay, para sa kanilang ikabubuti, which means God wants to bless you. Who are called according to His purpose. At tinawag po yung mga nagmamahal sa Kanya ayon sa Kanyang layunin. Ibig sabihin po, hindi ka aksidente. Hindi walang saysay ang buhay mo, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. May layunin ng Diyos para sa iyo. Tinawag ka niya for His purpose. Pero ano po yung purpose na yun? May purpose na ang Panginoon sa ating buhay. Tayo may purpose din sa ating buhay. Ang tanong ay, naka-align po ba ito sa Panginoon? So, bigyan ko po kayo ng analogy. Alam niyo pong martilyo at cellphone. Martilyo ginagamit natin pangpukpok sa pako o paggalit tayo sa ating asawa. Cellphone, ginagamit din po natin pantawag, pantext o pag-late na si Mister. Pero, may kanya-kanya po itong purpose. Ang martilyo hindi mo pwedeng gamitin na cellphone. Kahit anong gawin mo, hindi makakaroon ng signal yan. Ganon din po sa cellphone. Kapag ginamit mo yan bilang martilyo, pinumpukpok mo sa pako, sigurado, sira yan. Ganon din po sa ating buhay. Pag yung buhay natin hindi naka-align sa purpose ng Panginoon, ano mangyayari? Magiging magulo, walang kapayapaan, walang patutunguhan. Kapag namuhin buhay ka, na di ayon sa layunin ng Panginoon, para sa iyong buhay, yan po ang mangyayari, kaguluhan. So gaya na po na sinabi ko, share ko sa inyo yung testimony ko. Ako po, nung purpose ko po nung bata ako, ay magkaroon ng maayos na buhay, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho. Di ba, maganda naman po yun. And I'm pretty sure kayo rin po sa inyong mga anak, yan din po yung gusto nyo mangyayari, maging successful sila, karoon silang maayos na family. So, noong 2004 po, pagkatapos ko pong makagraduate ng high school, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa Amerika. And sa isip ko po sa wakas, giginhawa na rin ang aming buhay. Magkakaroon naman ng maayos sa trabaho, magbibili ko na ang gusto ko. Kasi nung high school po na nanghihiram lang po ako ng damit kay Pastor Aldrin. Pantalon, damit, minsan medyas din po. Kasi nung size na nung time po na yan, magka-size lang kami. Ngayon medyo naging na ng muscle yung kapatid ko. Pero wala po kasi kami pambili ng damit. So kaya nanghihiram lang po ako sa kanya. So year 2004 po yun, 16 years old ako. Kakatapos ko ng high school, nagpunta sa Amerika. And when we say Amerika, wow, ito na yung opportunity. So sabi ko, matutupad na yung purpose ko, maging haway buhay ko. Yan, para matupad ko yung plano ko. Mag-aaral ako ng college, nursing ako, magtatrabaho, magkakaroon ng maraming pera. Yan po yung nasa isip ko noon. Pero ito po ba ang plano para sa akin ng Diyos? Right away, sabi niya, hindi ka magiging nurse. Hindi po ako natapos sa nursing school. Then later on, sa awa ng Diyos, ako naman po yung nakatapos ng pag-aaral din, physical therapy assistant. Pero hindi ko rin po maipasa-pasa yung exam. So, malabo na yata maging ginawa buhay ko. So, ang nangyari po, for about 2 years, 2 years po, wala po akong trabaho. Tambay po ako. Umasa po ako sa aking magulang. Kung ano po ibigay nila sa akin, yun lang po, nakikitira ko sa kanila. And along the way, nakahanap din naman po ako ng ibang trabaho sa laundromat,
In which later on, natanggalin ko ako agad. And then later, nakahanap na ng ibang trabaho sa New York. Sa bundok ng New York, ako po ay naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaban, nag-aalaga ng mga pasyente. Parang ibang-iba po sa buhay na inisip ko bago ako magpunta sa Amerika. Nakatapos naman ako ng pag-aaral. Pero dumating po ako sa buhay ko na gusto ko lang sumuko. I got depressed. And sabi ko, I wish nag-stay na lang ako sa Philippines. Sana hindi na ako nagpunta na Amerika. Kasi yung mga klase ko po, nakikita ko po, gagawin sila successful na professional. While me, nasa Amerika, a failure. So, tumawag po sa magulang ko, sabi ko, ayoko na gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Maybe daw may pag-asa yung buhay ko na maging successful ako. Pero ang sabi ni Lord, hindi. Hindi ka umuwi ng Pinas. Dahil may plano para sa buhay mo. So, nung time na inisip ko, ano po bang purpose ko sa Amerika? Anong purpose ng buhay? Bakit hindi ako masaya? Bakit parang walang direksyon ang buhay ko? Bakit kaya? And as you can see, yung purpose ko po para po sa sarili ko. Iba sa purpose ng Panginoon para sa buhay ko. Ako po yung makasarili. Gusto ko lamang guminhawa ang aking buhay. Wala po akong relasyon sa Panginoon. E nagdadasal lamang po ako pag may kailangan ako sa Kanya. Pero ang totoo, hindi po ako nakakilala sa Kanya. Kilala ko lamang po ang Panginoong Yesus sa Kanyang pangalan, ba't hindi ko po kilala kung sino siya? So, nabasa po natin sa Romans 8:28 na may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Ano kaya yung purpose ni Lord? Paano po ba natin malalaman? Ito po ay nagsisimula by knowing Him. Dapat makakilala muna tayo sa Kanya. So, buksan po natin ang Bible natin sa John chapter 17, verse 3. Sabi po dito, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. And bago po natin maintindihan itong mensahe na ito, ano po ba yung eternal life? Eternal life is a result ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay muling nabuhay, tayo po ay naligtas. He suffered, bled, and died dahil po tayo makasalanan. Because without our Lord Jesus Christ, lahat po tayo papunta sa kapahamakan. Wala pong hope. Dahil po lahat tayo makasalanan, tayo po ay unworthy to receive His mercy. Pero yung grace po ni God, it's much greater, mas pa sa ating kasalanan. Kaya yung eternal life po, ito po ay gift of God na binigay sa maniniwala sa Kanya. Susunod sa Kanya, ayon sa Kanya, purpose para sa ating lahat, sa Kanyang kingdom. So, yung purpose po natin, starts by knowing God. And sabi rin dito sa John 17:3, eternal life, this is eternal life, that they may know you, the only true God, ang Diyos Ama, at ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang purpose kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. Makakilala tayo sa Kanya. Isa po yun. So yung purpose po natin, nagsisimula to by knowing God. But hindi lamang po makakilala sa Kanya, but to have a real relationship sa Kanya. Magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Pero bakit po ba importante na tayo magkaroon ng connection sa Kanya? Bakit importante makilala tayo? Bigyan ko po kayo ng example. Kilala niyo po ba si Alden Richards? Okay. So, madami po sa atin kilala si Alden Richards. And may nagsasabi po kung po siya ni Pastor Aldrin. Tama po ba? Parang umiiling si Ate Susa, hindi siya nag-oo, ha? Sabi niya, oy, mas gwapo ang asawa ko. Amen, amen. And
So si Alden Richards, marami po sa atin nakakilala sa kanya. Magaling na aktor, may tsura. Pero ang totoo po, hindi natin siya kilala. Wala tayong connection sa kanya. Hindi natin siya kilala kung sino siya as a friend, kung paano po siya bilang anak, or bilang kapatid. Ngayon, kung ikukumpara po natin siya kay Pastor Aldrin, gwapo din, mas gwapo pa, sabi ni Ate Susan. Maganda rin ang katawan. Pero there's a difference. Unlike Alden Richards, kilala niyo po si Pastor Aldrin as a leader dito sa church sa Bigaran, as a pastor sa church, kung paano po siya maging ama sa kanyang mga anak, kung paano siya maging asawa kay Ate Susan, na sa sobrang sweet ang tawagan nila, mahal ko. And kung paano siya as a friend, and most importantly, as a brother in Christ. And ganun din po sa Panginoon. Marami po sa atin, kilala lamang natin ang Panginoon sa kanyang pangalan. Pero tunay po, hindi po tayo nakakakilala kung sino siya. Yung purpose po ng ating buhay begins with connection kay God. So tanongin po sa sarili mo, do you spend time with God at all? Kinakausap mo ba siya? Nagdarasal ka ba? Have you ever opened your Bible? Binuksan niyo na po ba yung Biblia? Kasi po, ako po hindi po naniniwala na may Kristiyano pag hindi pa nila nabasa ang kanilang Bible. Pwede pong makarinig kayo ng salita ng Diyos, pero totoo po nun, hindi nyo siya makakilala ng buo unless kayo sa sarili nyo, basahin niyo po ito. Paano nyo pong malalaman na totoo ang sinasabi nila? Sabihin ni Pastor Alvin, ang Panginoong Jesucristo ay mabuti, siya ang ating tagapagligtas. Maganda pong pakinggan, pero ano po ang pruweba natin na totoo yung sinabi niya? Pag nanonood po tayo ng movie, let's say yung Jurassic Park, di ba ito po yung tungkol sa aso at kabayong magkaibigan, tama po ba? Bitaw. Jurassic Park tungkol ito sa mga dinosaurs, pero para maintindihan mo yung context ng movie na kailangan mong panoorin mula simula hanggang uli. And ganun din po sa ating Biblia, ang Panginoong Jesucristo, He is here from the beginning up to the end. Paano mo malalaman yung mga katangian niya? Paano mo malalaman yung mga ginawa niya? Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo binabasa ang iyong Biblia. Marami pa po dito. And sa Bible din po, kung alam niyo lang po ang John 3:16, ano ba yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. May kaligtasan sa Panginoon ang mga maniniwala sa Kanya. Eh kung yun lang ang alam mo ba yung kasunod na ito? John 18 and onwards, na may mga tao pa lang hindi nakakilala sa Panginoon at sila ay napunta sa kapahamakan. Talaga bang nakakilala ka sa Panginoon? Talaga bang may relasyon ka sa Kanya? Or umatin ka lang ba ng church every Sunday? Bago ko nakakilala sa Panginoon, wala akong direksyon ng buhay ko. Ang gusto ko lang ang buhay, magkaroon ng magaling buhay, magkaroon ng magandang trabaho, mabiling gusto, not really caring kung sino po ang Panginoon. But now, I have something much better po. Meron na po akong peace, meron akong joy, may contentment sa buhay ko. And kahit na wala pa rin pong pera, maraming salamat po sa Panginoon, nakakakilala ko sa Kanya. At binago po niya ang buhay ko, buhay ng asawa ko, at ginagamit po niya kami para sa Kanyang kailangan. And sa mga nagbabasa po ng Bible, naalala niyo po ba yung, sino na po nakabasa dito ng Old Testament? Wala pa po ba? Sa mga nakabasa na po nito, alam niyo po nung times ng mga kings of Judah, kings of Israel, yung mga Israelites, kung gano'ng katitigas yung ulo nila, every time na nabubuhay sila, yung buhay po nila ay magulo, or every time na sinusuway nila ang Panginoon. Pero kahit na pinapadala ng Panginoon yung mga prophets para i-warn sila, ito yung dapat yung gawin, magbalik loob kayo sa Panginoon, makakilala kayo sa Kanya, pero matitigas ang ulo. And dahil hindi po sila nakakakilala sa Panginoon, the Lord punished them for what they have done.
And yung iba po, they even worship yung ibang gods, yung ibang idols, yung mga rebulto. Sinunod po nila yung desire ng kanilang puso kahit hindi labas sa Panginoon. And sadly, even sa church namin sa Jersey City, meron po kami gano'n na lumakas sa church, alam nilang magdasal, alam nilang magbasa ng Bible. And when the time came na sila po ay nabigyan ng magandang trabaho, and wala na po silang time sa Panginoon. They are earning a lot of money, pero kung makikita niyo po yung pamilya nila, yung family na they're in chaos, yung marriage nila, iba po maghihiwalay na. Bakit? Maybe hindi sila nakakilala talaga sa Panginoon. They seek yung mga material na bagay dito sa mundo nito instead of seeking God. So balik na po ako sa kinapento ko kanina. So sabi ko, gusto ko na po nang umuwi ng Pilipinas nila. Pero sabi ni Lord, hindi. May plano po pala ang Panginoon para sa aking buhay na hindi ko pa naiintindihan ng plan na rin. Pero ito na pala yung magiging turning point na kung saan ako makakakilala sa Kanya. Dahil makikilala ko na po pala yung aking magiging asawa. Ginamit po ng Panginoon yung asawa ko para magkaroon ng relasyon sa Kanya, connection sa Kanya. And ang pangalan po niya ay Nestle, hindi ko po siya kasama ngayon. At napakalungkot pala ng malayo sa iyong asawa. So nung magpapakasal na po kami, may request po yung asawa ko. Sabi niya, baby, yan po yung tawagan namin. Kasi la pastor, mahal ko, sabi naman po, baby. The baby works, trust me. Try niyo po. So baby, pwede bang pastor yung magkasal sa akin? Ay hindi naman po ako. Yung asawa ko po kasi nag-ano sa Baptist school. Ako po sa Catholic Church po ako naman. So, pero sa isip ko po, sweet naman siya. Sige, pagbigyan na natin. As long as it is someone religious na magkakasal sa amin, dahil feeling ko po, pag religious ang nagkasal sa amin, pag-bless po yung marriage namin. So, ito na po. Namit na po namin si Pastor Albert yung magkakasal sa amin. Ang unang tanong niya sa akin, are you a Christian? Kristiyano ko ba? Sabi ko, Catholic po. Hindi naman po niya tinatanong yung religion ko, pero yun po yung sagot ko. At nung time na yun, hindi ko po naiintindihan na ang ibig sabihin pala ng tanong niya, naniniwala ka ba sa Panginoon Jesus? Do you believe that He is our Lord and Savior? Na He suffered, bled, and died, and resurrected para sa kasalanan mo. Yun po pala ang ibig sabihin. Amen. Makasalanan ka, alam mo ba yun? Pero mabuti ang Panginoon. Then sabi po ng pastor, since Christian naman yung asawa ko, kakasal daw po niya kami. Pero kailangan, umattend muna kami ng church services, Bible studies, and sa isip-isip ko, kailangan naman natin siyang magkasal sa atin at kailangan natin umattend ng church. Hindi ko pwedeng bayaran na lang natin siya. So, hindi ko naman po sinabi yun sa kanya. Pero yung pinasa isip ko. So, sabi ko sa asawa ko, sige, gawin natin yun. Attend tayo ng Bible study, attend tayo ng church. And after niyang kasal tayo, huwag na tayong bumalik. Gamitin lang natin siya ng time na yun. Kasi yung papunta po sa church namin, 1 hour papunta, 1 hour pabalik. Minsan, traffic, inabot ng mas matagal pa po. Pero, ano po bang sabi ni Lord? Hindi ka alis. Dahil may purpose ako para sa iyo, nang stay ka sa church na to. Gagamitin kita for my purpose, for my glory. So, nagpapasalamat po kami, ginamit po si Pastor Abel sa aming buhay para magmaghagi ng kanyang salita. And dahil po dito, attending the church, the Bible studies, unti-unti po binago kami. Nagkaroon kami ng desire sa Word of God. Until later on, kami po mismo, bumili na kami ng sarili naming Bible. And when we open the Word of God, we read John and the rest of the Gospels. Wow!
Ito ang salita ng Diyos. And by God's grace, tinawag po niya kami para sumunod sa Kanya. And later on that year, kami na po ay binaptize na rin. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Ngayon po ay meron na kami pananampalataya sa Kanya. And I believe it's the same for you, na kayo rin po ay nag-invite sa inyo dito sa church ng Lindalan, maybe nag-share ang Word of God sa inyo, and kayo rin po ay nakarinig. Ay ngayon po ay pananampalataya na kayo sa Panginoon. Amen? So, to know God's purpose, para malaman po natin ang layunin ng Panginoon, nagsisimula po ito, very important, na makakilala tayo sa Kanya. Pero listen, simula pa lamang po ito. Isa po sa pinaka-importante na tutunan ko sa pagiging Kristiyano, kaya hindi lamang po tayo tinawag upang magsimba. Tinawag tayo ng Panginoon to glorify Him, to serve Him in any way we can. Gamitin natin ang buhay natin para sa Kanya, for God's glory. Amen? So may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Pero bago tayo makapag-serve sa Kanya, bago natin siya mapaglingkuran, kailangan mabago muna tayo kasi makasalanan tayo, marumi tayo eh. Kailangan baguhin ka muna ng Panginoon. Wala po sa atin ang worthy of serving Him. We need to be holy. Buksan po natin yung Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 8. For this is the will of God. Pag sinabi niyo pong will of God, kahit anong gawin na mangyayari ito. Kaya sinabi po siya, will of God. For this is the will of God, your sanctification, yung inyong pagbabanal, that you abstain from sexual immorality. That each of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Verse 6, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all things, as we told you beforehand, and solemnly warned you, for God has not called us for impurity, but in holiness. Verse 8, therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God who gives His Holy Spirit to you. Ibig po sabihin, sa madaling salita po, mabuhay tayo ng may kabanalan at karangalan sa Panginoon. And if you remember Pastor Aldrin's sermon last week, Colossians chapter 3, halos parehas po, di ba? And sabi tayo, mabuhay dito tayo ng may karangalan at kabanalan sa Panginoon, meaning lumayo po tayo sa kasalanan, mabuhay tayo ng may katapatan sa Panginoon. May marami po dito sa atin na i-struggle sa pagsunod sa Panginoon dahil gusto natin magkaroon ng purpose ng buhay natin, gusto natin mag-bless tayo, pero hindi tayo makapagbago. Hindi po tayo makasunod sa Panginoon kung patuloy pa rin po kayo na mabuhay sa kasalanan. Sabi po dito sa binasa natin, kung hindi mo kaya mamuhay ng may kabanalan, ano po sabi sa verse 8? Whoever disregards this, disregard not man but God. Nire-reject mo si God kung ikay namumuhay sa kasalanan. If you cannot live a holy life, you are rejecting God. And kung nire-reject mo si God, you cannot serve Him. Marami sa atin nasa ministry, we serve God, we're doing good works, and hoping na mag-bless tayo, pero outside the church, ano po bang pamumuhay natin? Is it pleasing to the Lord? Kaya para sa Panginoon. Kung nabasa nila po yung Book of Malachi, isa po yung sa mga naging major problems nila. Pag nagsasacrifice po sila ng mga animals sa Panginoon, yung mga animals may mga blemish, may dungis, hindi po ito perfecto,
at hindi po ito naging kaaya-aya sa Panginoon. Isipin niyo na lang po yung sarili ng anak. Kung bibigyan mo siya ng makakain, ng ulan, Brother Ulo, right? Anong masasabi mo kung yung tatay mo bigyan ka ng scorpion sa iyong plato? Is it good? Hindi, di ba? Ganun din po sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Pag may dumis po ang puso natin, hindi po ito kahaya-haya sa Panginoon. Tama po ba? Ayaw ng Panginoon yun. Tayo rin, ayaw natin. Si Ulo, ayaw na kainin yung scorpion. Right now, maybe naglilingkod ka sa Panginoon. Mag-ingat po tayo. Ano ba yung pamumuhay mo outside the church? I know na hindi po tayo magiging perfecto. We fall in sin all the time. Pero kung anak ka talaga ng Panginoon, magkakaroon ng conviction from the Holy Spirit, magkakaroon ng pagsisisi. You will ask God for forgiveness, Lord, patawarin niyo po ako. Ako po yung makasalanan. Hindi po tayo sinless. Pero ang tunay na Kristiyano, you will sin less and less. May pagbabago, ang pagkakasala natin nawawala. Kung dati kang magagalitin, ngayon, konti na lang. O wala. And this is only by the grace of God na pwede mangyari. Makakilala ka sa Panginoon. So, kami rin po ng mag-asawa dati. Even after na kami ay mabaptize na, even after na kami mag-attend ng church na, dahil young Christian pa rin po kami. Every Saturday, na-enjoy pa rin po namin yung pagpa-party, pag-iinom, sa point na kinabukasan, wala na po kami lakas para bumangon, maliliit kami sa church, and minsan di pa rin po kami nakaka-attend sa church. And tunay na nakakahiya po sa Panginoon. Pero, praise be to God, binago niya po ito. Ngayon, hindi na po kami nalilate. Kahit na malayo kami ng 1 hour, dumarating kami 1 hour early para mag-set up ng church para sa Panginoon. And hindi po ito sapilitan. We joyfully serve the Lord. Napakasaya po. Tama po ba? And kayo po ba? Ano po ba mamahal lang sa buhay niyo? Kundi ba holy life para mabuhay ng kabangalan? Sabi ni Apostle Paul sa binasa natin sa 1 Thessalonians 4, sexual immorality, gaya sa Colossians 3, di ba? Kapatid, ang unang sinabi niya, sexual immorality, napaka-common po sa ating mga tao. Sa kalalakihan din. Pornography, adultery, palamura. Minsan sumasagot tayo sa magulang natin, you don't honor your parents. And isa po sa binago sa akin ng Panginoon, yung aking temper. Dati ko mainitin ang ulo ko sobra. Kahit yung magulang ko po, tinataas ako po ng boses. Nay, adobo na naman ang ulam. 3 araw na, adobo pa rin. Pero ito po yan. 3 days kami kumakain ng adobo minsan. Pero hindi ko na po siya tinataas ng boses. Pero by God's grace and mercy, binago po ng Panginoon yan. Ngayon, sabi ng tatay ko, sobrang bait ko na. Bibigyan daw po niya ako ng $1,000 bago matapos ang araw na to. Ayun. Ayun, nakangiti. Siguro totoo ko. Pati rin po sa marriage namin, madalas po kami dati mag-away mag-asawa. Pero ngayon po, dahil sa alam ng Panginoon, sobrang sweet niya na. At feeling niya, sobrang pogi ko. Noon hindi ko magpaniwala. Then sabi niya, tumingin ka sa salamin. Ay, pwede. Sino po dito may mga asawa? Amen? Pag po ang marriage natin nasa Panginoon, hindi po ba pumupogi ang gumaganda ang ating asawa? Yeah? Ayan po, mamaya na po tayo, Ate Susan. So let's continue. Kanina po, binasa natin yung Romans 8:28 at nagtitin na natin na tayo tinawag ng Panginoon para sa kanyang purpose. Ngayon po, tuloy natin, ano po bang sinasabi sa Romans 8:29? Sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who are called according to His purpose. Yan po yung Romans 8:28. Ano po kasunod niya? For whom He foreknew, He also predestined to be conformed
to the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren. Bago pa lang po lamang ang lahat, alam na po niya ang mangyayari. At itinalaga niya tayo para maintulad sa kanyang anak na si Jesucristo. Para makita sa buhay natin ang kabutihan ni Lord Jesus Christ. Meaning, ang purpose ni Lord hindi lamang i-bless tayo, but also para baguhin tayo into His likeness. Katangian ng Panginoon. Ano po bang katangian ng Panginoon? Siguro ang good example po is Galatians 5:22-23, di ba? Joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, goodness, ano pa ba? Self-control, in short, perfection. God wants perfection in our lives. Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang buhay na ma-magnify ang pangalan ng Panginoon sa Jesus. So, kung Kristiyano ka, nakikita ba ng ibang tao ang kagandahan ng loob ng Panginoon sa buhay mo? Kasi kung sinasabi mo, Christian ka, nakikita nila, mumura ka, nagsusugal ka, lalasin ka, nagbababae ka, anything unholy, dinudungisan mo ang Panginoon, Jesucristo, ang kanyang image. Sasabihin mo, Christian ka, pero ginagawa mo ito, dinudungisan mo ang Panginoon Jesus. Ngayon, madalas po ang excuse natin, tao lamang po ako, hindi ako perfecto. Totoo. Pero bakit pa ulit-ulit mong ginagawa yung mga kasalanan niyo? Walang pagbabago, walang pagsisisi. Hindi po tayo lumalago sa ating pagbabanan, sa ating sanctification. Kaya minsan, I don't know about this church, pero sa ibang church po, may ibang church members na hindi na po bumabalik sa church, hindi na nagtatagal, dahil nakikita nila yung ugali ng ibang membro eh. Christian ka ba talaga? Bakit ka ganyan? Ba't chismosa ka? Chismosa ka. And dahil doon, kahit yung closest friend natin, closest family members natin, as much as we want na imbita natin sila sa church, ayaw nila sumama. Kasi nakikita nila yung buhay mo. It doesn't reflect yung kabutihan ng ating Panginoon sa Kristo. Maybe you're taking advantage of God. Tinitake advantage mo si Lord, yung kanyang mercy. Wala natin mahalagay ng Panginoon, pero dahil ganyan siya, karapat-dapat na tayo na hindi sumunod sa kanya dahil papatawarin naman niya tayo sa ulit. And kung ganito po tayo mag-isip, maybe hindi kanya tupa. John 10:27, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Amen? At kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, baka hindi ka niya tupa. Nakakilala mo ka talaga sa Panginoon. Bakit hindi mo kayang mamuhay ng may kabanalan? Maybe wala ka pang connection sa Kanya. Maybe you need to go back to the first step. Makakilala sa Kanya. Maybe nagsaserve ka na, hindi mo pa binubuksan yung Bible mo. Dapat makakilala mo na tayo sa Kanya. Amen? Gusto mo malaman yung purpose ni Lord, it starts by knowing Him. And next, mamuhay po tayo ng may kabanalan. Paano po ba natin malalaman na namumuhay tayo ng kabanalan? At buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Hindi na niyo po yung sarili niyo. Lahat na kagustuhan niyo para sa sarili niyo, mawawala po ito. Ang desire niyo will be to glorify God. John 3:30, He must increase, I must decrease. Ang mga ginagawa po natin, hindi tayo nandito para sabihin ng ibang tao kung gaano tayo magaling, gaano tayo mabuti. Ang dapat na napipraise ay ang Panginoon. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ in me. Amen? Isa pa pong verse. Romans 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies
a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sa lahat po ng desisyon na ginagawa natin sa buhay, paano tayo mabuhay, does it reflect yung mercy at pagmamahal ng Panginoon? Yung katawan natin, does it reflect, does it present your body, a living sacrifice, holy and acceptable sa God? Katanggap-tanggap po ba tayo sa Panginoon? Are we being transformed sa likeness ng Panginoon sa Kristo? So ngayon, alam na po natin ang importance na makakilala tayo sa Panginoon, na kailangan natin mabago by God's grace. And kapag nangyari po yun, magiging maayos ng lahat. Wala nang magiging problema. Tama? Ay, hindi po. Darating sa time natin, naialaw ni Lord ang pagsubok sa buhay mo. At dito malalaman kung ang pagsubok ba na ito ay ma-apekto sa iyo. Susunod ka pa rin ba sa Panginoon pag binigyan ka ng pangalaman sa buhay mo? So, knowing na may purpose ang Panginoon sa buhay natin, ang Panginoon po ginagamit niya ang mga pasubok na ito for His purpose, ating mga paghihirap sa Kanyang purpose. Kahit yung mga sakit po nararamdaman natin, may purpose. Sino po ba dito ang walang problema? Taas ang paa. Diba? Wala po nagtaas ang paa. Mabuti po at wala po tayong problema. Pero yung mga problema po nito, minsan nag-aarasal po tayo, Lord, alisin niyo pong problema ko. Pero alam mo ba na ginagamit ko ng Panginoon para hubugin ka? Inaalaw ko ni Lord so that you can become someone. And kahit sa buhay ko, there was a time na sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, pagsisilbihan kita. Lord, susunod ako sa iyo kahit anong mangyari, kahit may trials pa sa buhay ko. Dahil alam ko po ang plano niya ay perfect. And I will always faithfully serve Him. And madali lang kung sabihin to kapag wala kayong pinagdaraanan. Alam ko tayo na maybe lahat tayo may problema financially, pero yung talagang biggest trial ko, nung time na yun, hindi ko pa po naranasan. Then one day, inalaw ni Lord yun na pumasok sa buhay ko. And knowing na si God ay sovereign niya at ang kanyang plano ay perfecto, ang hirap pong maintindihan yung purpose ni God. Bakit niya inalaw mangyari yung ganitong pagsubok. And yung trials po na yan, I might as well share it. Kami po mag-asawa for a long time. Nagtatry po kami pagka-baby. And last year, nag-miscarriage po yung asawa ko na hindi po nabuo yung baby. 10 years na po. And at that time, patuloy na po kami nagsaserve sa Panginoon. Every Sunday, may mga ministries po kami. And nung nangyayari po yun, hindi ko po alam. Nagdasal ako sa Panginoon, Lord, ano ba ang purpose mo? Bakit nangyayari ko? Hindi ko po maintindihan ang hirap. It was very painful and for a while, sabi ko po, maybe magtitake muna ako ng break sa ministry ko, hindi muna ako sa-serve, maybe visit ko muna yung ilang churches. Pero hindi ko kumain si Lord. Sabi ni Lord, hindi. Until one morning, gumising po ako, sabi ni Lord, remember Job. Alalahanin mo yung buhay ni Job. Si Job, ang Panginoon, inalaw niya yung pagsubok sa buhay ni Job. Inalaw niya si Satan na kunin ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang pamilya, ang kanyang health. Nawala po ito lahat. Nagsuffer po talaga si Job. Hindi po ito para parasuhan si Job. Hindi po ito dahil sa kanyang kasalanan. But to prove to Satan and to everyone else na kahit anong mangyayari ang anak ko na si Job ay patuloy na magsisilbi sa akin at patuloy na mananampalataya. Yun po yung kasagutan na nakuha ko sa Panginoon. Amen?
James 1 chapter 2. James chapter 1 verse 2. Pamilyar mo ba kayo sa verse na to? Si God, inaalaw po niya yung trial sa buhay natin to test us para po tayo matutong mag-persevere. And alam ko po maraming beses na pag may pinagdaraanan tayo sa ating buhay, parang mahal pa kaya ako ni Lord. Kasi nagdarasal naman ako sa akin pag hindi mo sinasagot yung mga prayers ko. So ano po nangyayari? We start doubting God, nagdududa tayo sa Panginoon. Instead na magtiwala tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga plano, sa Kanyang ways for us, nagsimula tayong maniwala na we know better. We stop trusting Him, and we start making plans without God. Nagsisimula po tayong mamuhay na wala ang Panginoon. Lahat po tayo may struggles. And even si Pastor Aldrin, may struggles din siya sa kanyang buhay. The only difference, ang pagkakaiba lamang ko, naranasan niya na ang mabuhay ng walang Panginoon sa kanyang buhay. At ngayon, alam niya na there is no one else better to trust but the Lord our God. Amen. Trust in His plans. And kung hindi niyo po naririnig yung testimony ni Pastor Aldrin, kung paano po siya nagsimula sa manggahan to preach the Word of God, and the rest, kung paano po siya mamuhay kasama si Ate Jesusa, ay it's a blessing po. Pag may time po kayo, sabi niyo po siya, Pastor Aldrin, paano ka ba nagsimula sa church ng Bigyan? Paano niyo po nalagpasan ang inyong pagsubok? It's a blessing po. So, knowing na yung pagsubok, inaalam ni God, willing po ba kayong mag-suffer for God? Amen? Proverbs 16, verse 4, sabi po dito, the Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Kahit po yung mga bagay na pinagdaraanan natin na parang hindi kaya-kaya, yung mga problema natin, may purpose si Lord kung bakit ito nangyayari. And kung kayo po, marami na kayong pinagdaanan and you're still serving God, praise God, thanks be to God. So, pinag-usapan natin ganun ang importance ng knowing God, makakilala sa Panginoon, ang importansya ng pagiging holy or Christ-like, about yung purpose ng trials, and kapag na-achieve na po natin lahat na to, it's all because of God's grace, hindi po sa ating righteousness, sa mga buti ang ginawa natin. Buksan po natin yung Bible natin sa Ephesians chapter 2. Kanina po nung nakikinig ako ng testimony na yung Ephesians 2 na praise be to God na marami po sa atin dito nakakaalaman kung ano yung ibig sabihin niya. So, kadalasan alam po natin ng Ephesians 2:8 na asa po ba ito? For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is a gift of God. Kaligtasan natin sa grasya lamang ng Panginoon, hindi tayo sa mabuting gawa. Not as a result of your works, so that no one may boast. Usually, tumitigil lang po tayo sa 9. Pero, pagpatuloy po natin sa 10. Ano pong sabi sa 10? For we are His workmanship. Tayo po ay likha ng Panginoon. Created in Christ Jesus for good works. Ginawa tayo ng Panginoon para sa mabuting gawa. Mga gawa na kaaya-aya sa Kanya. Sa ating pamumuhay, sa ating pagsisilbi sa Panginoon, may purpose po ang Lord. Hindi lang po niya tayo pinikha para iligtas, kundi to serve Him for His glory. So, anong purpose ng iyong life? 1 Corinthians 10:31. Siguro ito po magandang summary na naman. Whatever you do it all for the glory of God. Amen? So, ikaw, anong purpose ng buhay mo kay Lord? Nasaan ka right now? Maybe yung iba po nagsisimula pa lamang to know God. Maybe yung iba nakarinig pa lamang ng salita ng Panginoon. Yung iba,
nandito po tayo sa process ng ating sanctification. Sisimula tayong maging mabago yung sarili natin para sa Panginoon. Pero kung nasaan man po kayo ngayon, just make sure na yung priority po ng ating buhay ang Panginoon. Amen? At whatever you do, sabi dito, do it for the glory of God. Sa lahat ng mission ang ginagawa mo, glorify God. Pag nagsasalita ka, glorify God. So, paano ba natin mag-glorify ang Panginoon sa ating buhay? Maybe sa church, pag tinawag ka, maybe sa music ministry, si Unang galing kumanta kanina, maybe you are called to help the church, maybe kumati ka ng mga prayer meeting, kung magaling ka sa prayers, pray for your brothers and sisters. Sa mga magulang, palakihin po yung ating anak na may tamang ng pagmamahal sa Diyos. Yung mga anak, honor your parents. Diba? And yung mga asawa, mahalin yung asawa nyo just like Christ loved the church. Gamitin niyo po yung mga spiritual gifts nyo, talents to serve the Lord. Pray for your brothers and sisters. And if pinagkalooban ka ng Panginoon ng wisdom sa Word of God, share the gospel. And lastly po, Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Nung nakita ko po yung nanay ko, 70 years old na, ito po yung verse na pumasok sa isip ko. Maigli lamang ang ating buhay. Dati 40 years old lang siya, ngayon 70 na. And akala ko 5 years ago, 70 years old na siya. And parang hindi po siya tumatanda. 70 pa rin naman yun. Maigli lamang po ang ating buhay. Use it for the Lord wisely. Huwag na natin hintayin na paluin pa tayo ng Panginoon bago tayo sumunod sa Kanya. Ito po ang challenge ko sa inyo. Tanongin po sa sarili nyo, sa ating pamumuhay, nabubuhay ba ako na ayon sa layunin ng Panginoon? Mabuti ang ating Panginoon. Pero tayo po ba, nabubuhay tayo na kaaya-aya sa Panginoon? And if yes, amen. If not, hindi pa po ang huli lahat. Nandito po tayo sa church na to. And ako ay nagagalak po kasi 9 years ago nandito po ako and nakita ko po yung pag-grow ng church. Hindi lamang po sa gumanda yung design ng church, nakita ko rin po yung gawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Dati po si pastor lang yun, green lang yung kumakanta ngayon, pati yung mga pamangkin ko, mga church members. Si Ate Susan na lang hindi ko nakikita kumakanta. Pero maybe next week. And hindi lamang po sa pagsaserve, kundi nakikita ko po yung joy sa inyong mga umaga. I've never seen a church na ganito kasaya. And I'm very blessed to be here today. So maraming salamat po sa privilege dahil sa Panginoon na kabuhay ng pagsalita sa inyong harapan. So let us stand up po at tayo sa Panginoon. Lord God, Heavenly Father, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Lord. And truly, Lord God, kayo lamang po ang may hawak ng aming mga buhay. Sometimes, Panginoon, kami po ay nagkakasala. Oftentimes, we think na we make better decisions than you. Pero Lord, nalaman po namin ang buhay na wala sa inyo at ang buhay na nasa sa inyo, Lord God. So, Panginoon, sa pang-araw-araw, kayo po ay gumawa sa aming mga buhay. Kayo po ang mag-lead sa amin, Lord God, na kami ay tunay na magamit aming buhay for your glory, for your honor, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahanap aming purpose para sa inyo, Panginoon. Kayo po ay mag-usap sa amin and patuloy niyo pong gamitin ang aming mga buhay for your glory, for your honor. Lord, we thank you for your grace and mercy. We pray this in this name. Amen.
po at sa ating pagpapatuloy po sa ating Panginoon. If you have a prayer of commitment sa ating Diyos,